Alright, magandang araw po sa ating lahat. Ito po yung full story dyan sa Bukana Bridge. Kung ano talaga yung nangyari. Kasi alam naman natin ang daming mga trolls na nagpapalabas ng mga fake news dyan na wala namang source kung ano ba talaga yung pinagsasabi nila basta't meron lang masabi. Wala kang makikitang pruweba kung totoo ba yung sinasabi nila. Pero itong pinapalabas natin, pinapakita natin, talagang meron niyang source. Salamat ni Sir Alvin and Tourism sa Hague na sa kanyang po galing na video, itong interview niya ni Inday Sara. Maraming salamat po. So ngayon, panoorin ho natin itong full story. Ano ba talaga yung nangyayari dyan sa Bukana Bridge? Kasi kung sino talagang nakakaalam dyan sa full story niyan, of course, yung mga taong nandyan, di ba? Of course, yung mga taong nandyan. So, sino bang nandyan sa time na yan? Sino bang mayor, di ba? Yun yung mayor, gobernador, kongresista. That was 2018. Ang mayor dyan ay si Inday Sara. So, siya ang nakakaalam niyan. Tapos, alangan naman pag sa paggawa ng mga project, wala naman yung alam yung national dyan, di ba? So ang local, itong saang lugar man yan, di ba? Meron silang proyekto, tapos ipapadala nila yan doon sa doon sa national, tapos yung national, kung mabigyan sila ng budget, ay swerte sila, di ba? Ganon yon. Pero kung wala, kaya ito yung nangyayari. Ito yung story, full story dyan sa Bukana Bridge. Panoorin ho natin yung talagang yung totoong source dyan, no? Sino talagang may pakana dyan sa Bukana Bridge. Yes. Former president. Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. So, klaro yun na yung coastal road ay merong budget. So, galing yan sa mayor, ha. Tapos yung kasi connect yun yung para ma-connect dun sa kabilang sa other side eh. So itong Bukana Bridge is wala. So ibig sabihin kaparte yang bridge na yan sa coastal road. Kung tutuusin, kung ano natin talaga. Di ba napakalinaw yung pagkasabi ni Inday VP Sara. Tingnan niyo naman yung beauty ng Vice Presidente natin. Talagang lumalabas pag ganyan kalamig yung At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung budget. Okay. Sino yung naghanap ng paraan? Si Tatay Digong, hindi yung bangag nyo. Klaro na ba? Klaro na ba? So ang naghanap ng paraan, sinabi ni VP Sara, is ang dating Pangulong Tatay Digong. Yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo. At sino nakahanap? Si Tatay Digong, hindi yung bangag nyo. Klaro na yun, ha? Nung nakahanap, sinong naghanap? Si Tatay Digong. Nung nakahanap, so nakahanap talaga si Tatay Digong. Nakita niya itong mga Chinese. Ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng sinimulan yung negotiations at mga planning. At it takes time yan, ugok, di ba? Mga uglok dyan. Ang sabi niya, 22 na daw. Ano pagka doon? Pag ground break doon pa pag sinabi sa Chinese, gano'n na. Nag-ground break na pagkatapos ng 2022. May sakit sa utak ng taong to talaga. So,
napakaklaro niyan. Meron niyang negotiation talaga yan nangyayari, mga legal, lalong-lalo na sa ganon kalaking pera, billion-billion yung pinag-usapan yan. Oh. Di ba? Billion-billion to. Nasanay kasi sila itong magnakaw ng napakadaling billion-billion eh. Oh. Pero dito talagang proseso yan. Oh. Talagang ano yan, kasi lalong-lalo na galing sa ibang bansa yung bigay ng fund dyan para sa Bukana Bridge. So talagang pinoproseso niyan. Kaya nga lang dumating yung na in place na lahat, nagsimula yung ano dyan sa 2022. Groundbreaking. Hindi dahil kay Bangag. Yan yun. Ang paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. Makikita man yan, mayroon man yung mga dokumento. Hindi mo man yan yung iba lang kasi dyan, palaging nag-fake news ba? Nakikita yan sa mga dokumento, no? Kung susuriin talaga natin yan, kung titingnan lagi natin, kung hahanapin talaga natin yung source niyan. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo. Di ba? Ganyan sana magsalita yung isang leader. Walang kayabangan. Hindi nagsasabi na lang dahil sa akin, mayor ako, talagang tingnan nyo. Dapat kayong matuto itong mga ugok. Matuto kayo paano magsalita. At syempre sa mga tiga Mindanao na din, dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Yeah, Traveling from tama. south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo. Sinong hindi tumigil sa paghahanap ng pondo? Hindi isibangag, ha? Hindi isibangag. Ang naghahanap ng pondo si Tatay Digong. Again, si Rodrigo Roa Duterte ang naghanap ng pondo dyan para sa Bukana Bridge. Hindi si Bangag. Dapat malaman niya ng mga uplok at mga ugok dyan, ng mga vloggers na palagi kayong nag-fake news. Para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yun. At napakahalaga ng bridge na yun dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, yun na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Galing ni Bibi Sara. Tingnan mo nga natin yung beauty ni Bibi Sara. Ganyan. O talaga niyan, alam niya at the time yung Hanggang inggit lang kayo dyan, no? problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. VP Inday on a different... Diba? Napaka-simple, napaka-humble magsalita at sobrang klaro yung pagpaliwanag. Yun yung story. Pero alam naman natin na talagang hindi yung rason yan. Gusto lang yan talaga silang manggulo para mapagtakpan itong mga tunay na isyu. Kasi ang tunay na isyu is yung 2 hari sa pork barrel. Ito nga sobrang nga itong natagalan nasimulan yung project nito kasi kulang sa pondo. Billion yung halaga, samantalang itong mga hari ng pork barrel, ilang billion yung saan wala kang makitang project o anong nagawa dyan, di ba? Yun yung totoong issue.
At yung 60 billion na dapat ibalik yan sa PhilHealth, yun ang totoong issue. Oh. Pero alam ko naghahanap lang yan sila ng gulo eh. Hahanap yan sila ng, alam mo, ayun, ano yung mapag-usapan, ano yung mapapag-usapan sa buong mundo. Kaya sila gumaganap na nagagawa ng ganyang mga storyang wala naman katang-isip lang, no? So hindi katulad nito, nagpapalabas talaga tayo ng mayor talaga na vice president yan ng ating bansa. Kaya magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Keperlas. Sana ang inyong lingkod. Duterte pa rin. Ingat po tayo lagi.